Siniguro ni Jericho Cruz na lalaban ang pukpukan ng hanay ng Guam sa hanay ng Gilas Pilipinas sa paparating na World Cup qualifiers at ang New Zealand muling binalasa ang kanilang hanay habang papalapit ang bakbakan ng grupo sa Australia at Gilas Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nangako si Jericho Cruz na ibibigay nila ang lahat at magiging competitive sila sa oras na magharap na ang Guam at Gilas Pilipinas. Sa panayam ni Dadin Quinito Henson ng Philstar, ibinandera din ito ang paglikha ng kasaysayan ng Guam sa nakaraang Asia Cup. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Jericho Cruz sa report ni Dadin Quinito Henson ng Philstar. Ang dalawang laban kontra Gilas ang pinakamalaking laban sa kasaysayan ng basketball ng Guam. Nakagawa na kami ng kasaysayan na makapasok kami sa aming unang FIBA Asia Cup sa Jeddah at nang manalo kami ng unang laro sa kompetisyon. Ngayon, may pagkakataong kaming makaharap ang Gilas ng 2 beses. Panalo o talo, ibibigay namin ang lahat. Makikipagsabayan kami. Kaibigan ko sina Junmar at CJ sa labas ng court at kasama rin sa PBA. Pero, dinala kami ng basketball sa magkaibang landas sa antas ng national team. Palaban to si Jericho, di ba? Walang duda yan eh. Ganyan din naman siya dito sa PBA. Walang atrasan, walang sukuan. Yan yung karakter niya dito, di ba? Maangas, pero kung pamilya yung tatanungin mo dyan, sasabihin nila sa'yo na iba si Jericho sa labas ng court. Sa kanyang pahayag mga ka-playoffs, makikita mo dun yung determination na makagawa ulit ng history yung Guam. Sabi nga niya, di ba, nakagawa na sila ng kasaysayan nang pumasok sila sa Asia Cup. And of course, nung magtala ng isang panalo doon. Ibig sabihin, by hook or by crook, andito sila sa World Cup qualifiers, hindi para baliwanain lang sila, kundi para sagupain ng malalakas na kalaban ng walang takot. Kung tutuusin, walang pressure sa kanila dito eh. Kaya delikadong kalaban sila mga ka-playoff. Hindi mo pwedeng baliwalain yung ilalatag nilang game plan. Kaya tingin natin dito, malaking pagsubok to sa hanay ng Gilas Pilipinas. Hindi naman sila nagpapakakampante ang Gilas Pilipinas, pero kung hindi nila ma-execute ng maayos ang inihahandang game plan ng Guam, posible mangyari yung sinasabi ng ilan nating mga kababayan. Ang matalo sa laban versus Guam, katulad na nangyari sa laban ng Gilas versus Chinese Taipei. 2 beses tinalo ng Chinese Taipei ang hanay ni Coach Tim Cone, kaya hindi pwedeng sabihin na swerte lang sila nun. Ginagawa po yun, or ginawa nila yun. Base sa pahayag ni Jericho Cruz, determinado ang Guam na magbigay ng magandang laban sa Gilas Pilipinas. Magandang laban na tila hangatin ng New Zealand sa bakbakan nila ng Australia. Sa huling pahayag, inilabas nila ang bagong hanay na sasabak sa kompetisyon. At ayon kay Coach Jude Flabel, maganda at may lalim ang nasabing hanay. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Jude sa report ng NZ.Basketball. Sobrang excited ako dyan. Maraming magagaling na pangalan sa listahan eh. At halo-halo yung talento. Siguradong magiging masaya ang buuin silang lahat sa ganitong kaikling panahon. Meron tayong napakagandang roster at lalim ng lineup. Kaya hihilingin namin sa bawat isa na huwag sayangin kahit isang possession habang nasa loob sila ng court. Eto na naman tayo mga ka-playoffs. Ang bilis-bilis nilang magbalasa ng players, di ba? Matapos ang Asia Cup, nagtapong kagad sila ng 6 na players at 6 yung nanatili. Nanatili sa grupo si Britt, si Cameron, si Darling, si King at si Smith Milner. Sila yung dating 6 na kasama nila sa Asia Cup. Kalahati kagad ang binalasa, di ba? Kung matatandaan natin, bagsak din sila sa Asia Cup eh. Tinalo sila ng Iran sa dulo. So siguro na-realize nila na hindi ganun katindi ang nabuo nila. Actually, hindi lang Iran ang tumalo sa kanila. Chinese din, di ba? Tinalo sila. So eto na sila ngayon. Nagbago kagad ng lineup. Handa nila itong mga ka-playoffs sa Australia. Maglalaban kasi sila sa November 28 at December 1. Pero tingin natin dito mga ka-playoffs, ito yung idediretso nilang team or composition ng players kung magiging maganda ang resulta nila sa laban nila ng Australia. Kaya posible, ito na rin ang makaharap ng Gilas sa nakatakda nilang bakbakan. Or posible rin na magpalit ulit sila ng players. Hindi kasi sila nakukontento sa inilalabas na performance ng kanilang players eh. Kapag nakita nila na may kulang, palit kaagad sila dyan. Kung maalala nyo mga ka-playoffs, ganun ang ginawa nila nang talunin ng Gilas ang New Zealand dito sa MOA. Nagpalit din sila kaagad. Kaya ang resulta, talo ang Gilas ng sumunod na bakbakan. Ang Chinese Taipei, ganun din ang ginawa nila, di ba? Nagbalasa din sila ng players at coach. At ang resulta, 2 beses binakbakan ng hanay ni Coach Tim Cone. Sa panig naman ng Gilas, chemistry ang ibinabandera nila dyan. Tapos, bukod dyan, may bago silang recruit, si QMB. Kaya malalaman natin kung ano magiging lagay ng kuponan sa oras na magsimula na sila ng kampanya dito sa World Cup qualifiers. So guys, maraming salamat.